walang pag-atake na naganap sa Senado. Yan ang nilinaw ng Malacanang sa kabila ng naunang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nilinaw din ng palasyo ang mga lumulutang na usapin tungkol sa pagkapalit ng liderato ng DILG. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. At sa lahat ng mga Pilipino, hindi Sinalungat ng palasyo ang mga pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa naganap na gulo sa Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang pag-atake na naganap. The Senate is under attack, was under attack. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. Ayon kay Castro, dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kaganapan sa Senado at sa pagtakas ni Senator Bato habang nakapaligid ang mga pulis sa bisinidad ng Senate compound. Kaya lumutang ang mga panawagang tanggalin sa pwesto si DILG Secretary John Vic Remulla at palitan ni dating Senator Antonio Trillanes IV o former Interior Secretary Benhur Abalos. Pero ayon sa Malacanang, maayos at buo pa rin ang tiwala ng Pangulo sa mga miyembro ng gabinete sa ngayon. Magugulit ang nataon ng kaguluhan habang ipinapadala ang mga articles of impeachment sa Senado kung ang Gen Z ang tatanungin. On my personal view, parang very staged na mula nung sa Senate ko, no, yung pagpapalit ng leadership in timing with impeachment. So parang very well staged. Itinakas. Kasi sa sobrang dami niyang connection, I think itinakas siya. Because kasi parang imposible naman coincidence if may barilan na naganap doon sa part na yon na tapos biglang nawala si Bato na out of nowhere nawawala siya. Paliwanag naman ni James Monilla, legal assistant ng National Youth Commission, mas mulat na at nakatutok ang Gen Z sa mga kaganapan sa bansa, lalo na sa politika. Dahil ramdam din nila ang mga epekto nito sa bayan. Hindi po kasi natin ikakaila na talagang may isip ng mga tao, specifically the Gen Zs, na parang politically motivated. Unang-una ang paglipat ng liderato sa Senado at ang muling pagpasok ni Senator Bato de la Rosa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.